Sa wakas, dumating na nga ang isa sa pinakaaabang motor ngayong 2021. Yan ay ang Yamaha NMAX version 2.1 or NMAX 2021. Halina't bigyang silip natin kung sulit nga ba ang mga naganap na upgrade at magkano nga ba ang bagong version na to. Alamin natin yan lahat sa vlog na ito. This is Neil Adriano and let's jump right into it. Yo, what up? Good day, netizens. This is Neil Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, kung nakikita nyo, meron tayo ditong truck. Isa lang ibig sabihin yan, meron na naman bagong unit ang Yamaha. Nandito tayo ngayon sa Yamaha Platero, Biñan, Laguna. Dumating na nga yung bagong NMAX 2021 version. At ngayong araw, nandito tayo para silipin yan. Tara, pasok tayo sa loob. Shoutout to Para Clothing for my riding jersey. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. Nope. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gon' hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Can we go way back, way back, way back? Can we go way back, way back, way back? It's time to go way back, way back, way back, way back. You see, in retrospect, I would've did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky. Sense, dito na nga yung bagong NMAX 2021 version. Maraming salamat kay Ma'am Fe at syempre dito sa mga staff ng Yamaha Platero, Biñan, Laguna. So makikita nyo siya dito. Ito ay yung first unit at ngayon ay kinontak nga nila tayo kasi available na. So excited na ako dito kasi mayroong mga bagong features tong Yamaha NMAX 2021 version. Kaya tingnan natin ngayong araw yung mga nabago and also kung magkano. So alamin natin yan ngayong araw. Let's get right to it. So yun, netizens, ito na nga yung bagong NMAX 2021 version or version 2.1 kung tawagin nila. Itong kulay nito is power gray kung tawagin nila, power gray. So ito ay glossy finish. Madidistinguish mo agad na 2021 version siya kasi yung 2020 version, ayan siya, matte colors yung offer niya. Merong red sa ABS version, may camo green, meron ding matte black. So puro matte halos yung offer. And then ito naman is bumukod tangi siya na glossy. Kaya ma-distinguish mo agad na 2021 version. So itong ating unit ngayon is itong ating unit ngayon na nire-review is yung S version or yung ABS version kung tawagin nila. So ayan, makikita nyo ABS version. Tinawag siyang S version kasi meron siyang stop and start system. Ayan siya, stop and start system. Tapos ABS na rin siya. So ano ba si stop and start system? Check natin dito. So meron siya dito on and off switch. Basically si stop and start system, kapag ka huminto ka, kapag ka naka-on na ganyan, pag huminto ka sa stoplight o kaya naman huminto ka ng pagpapatakbo ng motor, within 3 to 5 seconds hihinto yung makina, mamamatay siya.
Tapos i-twist mo lang ulit yung throttle is aandar ka na ulit. So nakakatulong ang isang yon sa fuel efficiency ng motor. So mas tipid siya sa gas kapag ka ganun yung in-on mo siya, yung feature na yon. Tapos may hazard button din siya, push start, ayan. Tapos sa kabila naman high beam, low beam, turn signals, meron siya. Tapos busina. Tapos menu. Meron siyang menu dito. Yung parang pass switch niya is yung menu. So ayan, buksan natin para makita ninyo. So keyless system na siya. Ayan, meron siyang remote or sensor kung tawagin. Kapag ka pinindot mo siya at mabagal yung ilaw na pula, kagaya nung nakita ninyo, nakalock na yan. Hindi mo na yan mapapa-start, no? Kahit anong pindot mo dyan, hindi na yan magi-start. Tapos kapag ka naman mabilis, kagaya nito, ayun, mabilis. Pagka pinindot mo siya dito, may ilaw doon na yellow, pwede mo na siyang pihitin and bukas na siya. So sa pagbukas pa lang makikita nyo na agad kung ano yung mga na-add na feature, di ba? Ulitin natin ha. Ayan, naka-yellow. So may TCS and also meron din siyang Yamaha Motorcycle Connect. So yun yung nadagdag na feature dito. Iilaw yan, ABS, stop and start system, high beam, low beam, meron. Tapos TCS, yung messages para sa Yamaha Motorcycle Connect, tapos yung calls dito, tapos engine brake, temperature check. So yun yung makikita ninyo. Pagdating naman sa mismong panel gauge niya, instrument panel gauge, fully digital na siya. Sa kaliwa merong fuel indicator, may fuel gauge. Sa kanan naman merong temperature check. Tapos sa gitna merong speedometer. Doon naman sa taas, middle part, top middle is merong orasan. Tapos doon na agad makikita nyo yung TCS or traction control, naka-on siya. So para ma-control nyo to, dito lang yan sa menu. Check muna natin, aside from TCS, ano pa yung meron iba. Pindutin lang to, mag-iba doon. So meron siyang oil, kung kailan ka last nagpa-change oil, madidetect mo siya sa kanya. Tapos merong V-belt. So mache-check mo kung palitin na yung belt mo, depende yan sa odometer. Odometer, ayan, meron trip 1, trip 2, trip F. Ayan, meron siyang built-in na voltmeter, 12.4 yung current na battery health niya. So napakalaga na meron siyang voltmeter kasi yung isang to is wala siyang kickstart. So kung mapapansin nyo dito, wala pang kickstart. Itong NMAX version 2.1 or 2021 version, wala siyang kickstart. So napaka-importante na meron siyang voltmeter para ma-check mo yung baterya niya. Just in case mapunta ka sa mga situation na napunta ka sa liblib na lugar, tapos naubusan ka ng battery, is mapapastart mo sana kung merong kickstart. Pero mahalaga na meron siyang voltmeter para ma-check mo kung alanganin na ba, palitin na ba yung battery, para hindi ka mapunta sa mga alanganing sitwasyon na ganon. So yun, ano pa kaya? Check natin. Ayun, TCS, bumalik na sa dati. So para saan ba si TCS? So TCS stands for Traction Control System. So Traction Control System, meron lang to sa Yamaha X-Max, which is 300cc na yon. And meron na rin na nilagay dito sa Yamaha NMAX version 2.1 or 2021 version. Basically si TCS kasi, or Traction Control System, it makes the synchronization of the both of the wheels ng gulong. So kailangan synchronize yung ikot niya. Kapag naramdaman niya o napadaan ka halimbawa sa madudulas na lugar, mabuhangin, may lumot, may putik, tapos nadulas itong rear mo, so pipilitin niya na makahabol or mag-synchronize sa ikot ng gulong sa unahan. So mas less yung tendency na madulas ka, kasi papabagalin niya yung ikot or papabilisin niya, depende, kailangan maging synchronize sila. So yun yung maganda sa traction control system na meron lang lagi sa mga big bikes, sa mga X-Max, sa mga Maxi Scoot. Good thing na meron na din siya dito sa Yamaha NMAX version 2.1 or 2021 version. So imagine niyo, dual channel ABS na siya. Etong likod niya is ABS na. Tapos yung unahan is ABS na rin. Tapos meron pa siyang traction control system. Napaka safe na. Ang asikasuhin mo na lang, mag-drive na lang kahit mabilis, wala ka nang masyadong isipin. Napakagandang safety feature po niyan. Sa mga nagtatanong, meron bang baso ang likod? Ayan, nakikita niyo, wala pa rin pong baso yung likod, kagaya ng mga ina-expect ng mga karamihan. Itong 2021 version ng NMAX is unit swing pa rin yung likod niya, dual shocks.
So yun ang aabangan ninyo kung anong feedback ko sa play ng shocks na to. So yan o, ganda ng pagkakakabit to, parang dalawa na siya, mas matibay or what. Same pa rin, ito pa rin yung kanyang tambucho kagaya ng 2020 version. Liquid cooled, napaka mabisa pagdating sa long ride dahil hindi ka mangangamba na baka mag-overheat ang motor. Meron pa rin siyang single overhead cam, 4-stroke, liquid cooled, 4 valves. So sa engine wise, mas gusto ko ang isang to, mas matulin kasi 13 inches wheels, napakaganda sa maarangkada, tapos napakalapad ng gulong. Ang gulong sa likod is 130 by 70 by 13 inches wheels, mas mabilis ang ikot ng gulong, tapos mataba. So kapag ka sa magulatan na mga maliliit na bato, hindi ka madidismaya or hindi ka agad-agad sa semplang, hindi nyo masyado iindahin, no? So yun yung maganda, very stable pa rin siya sa high speed dahil mataba yung gulong. And tubeless yung tires niya, tubeless na yung tires, and IRC yung tires niya. So mapagkakatiwalaan to kahit sa mga malalayong biyahe or maka 15,000 sa odometer, kayang-kaya pa rin ito. So hindi siya gaya ng iba na stock tires, palitin na agad. Ito is mapapakinabangan mo talaga kahit di ka muna magpalit ng gulong, and tubeless pa, so iwas sakit sa ulo. And then meron siya ditong 110 by 70 13 sa unahan, mataba din, napakataba ng unahan, and tubeless. So talagang stable siya pagdating sa high speed, pang touring talaga. Telescopic fork sa unahan, tapos ayan yung fairings nya, kapain natin. Very flexible ang kanyang fairings, napakaganda ng plastic, quality ng plastic, and napakaganda ng paint job. So pag sinabing flexible, maganda yon dahil ayaw natin ng sobrang brittle or malutong. Kasi pag nabunggo ka, mag-shatter into pieces or magiging bubog kumbaga. Ito is nag-absorb siya ng impact or ng shock, so hindi siya basta-basta mababasag just in case na mabunggo ka. Tapos naka-disc brake na rin sa unahan. Ayan yung kanyang sensor, both for speedometer and ABS. Yan yung sensor niya. So mapagkakatiwalaan, yun yung gusto kong i-testing kung nag-iba rin ba yung kagat na itong NMAX version 2.1 or 2021 version. Kasi yung Aerox 2021 version, nag-iba yung kagat ng kanyang brakes. So yun yung gusto kong malaman dito. Buksan natin ilaw para makita ninyo. So yun yung kanyang visor, parehas pa rin sa 2020 version. Very stylish, maliit lang. Pwede nyo ipamodify ng malalaki kung mas mahilig kayo doon. Tapos yung iba, dito pinapalagay yung side mirror. Side mirror nya is ano pa rin dahon type side mirrors. Ayan, okay na to sa akin kung stock to stock. Hindi ako mahiling magpalit masyado, no? Kasi okay ito kitang kita mo pa rin yung mga kasabayan mo nasa likod mo, kaliwat kanan. Very useful. Unlike nung nandito, medyo parang more on aesthetic than purpose na yun kasi stay na yun dun hindi mo na yung maa-adjust. So yun, para sa akin okay pa rin stock side mirrors. Ayan siya, full LED ang kanyang ilaw. Meron pa rin siyang silver linings. Dito. Unlike dun sa Aerox 2021 na nagustuhan ko doon, meron siyang daytime running light. Ito kasi is silver lining lang din. Parehas sa NMAX 2020, no? So gusto ko sana meron tong daytime running light, mas maganda or mas maporma. So ayan yung kanyang ilaw, full LED na, high beam natin. Ay, naka high beam na pala yan. Ay hindi, maha high beam mo lang kapag ka naka-start yung makina, wala pa tong gas. So ayan, testing na lang natin yung hazard. So ayan, ang kanyang signal lights or hazard blinker is still bulb type, 10 watts bulb type pa rin. Tapos ayun yung ano niya, shocks niya, napakaganda no, naunahan niya. Ganda ng kulay, gusto ko tong kulay nito. Pero may isa pa ako inaabangan na kulay yung parang kulay blue yung mags. Yun yung aabangan natin. Yung kapitan ng angkas, ayan napaka chunky niya. So reliable talaga, mataba. No, so maganda yung pagkaka-mount. Andito yung emblem ng NMAX. Naka-emboss pa rin dito NMAX. Yung 155, ito yung ZC niya, sticker pa rin siya. Pero ito yung naka-emboss yung emblem. Napaka-stylish niya for me. Ayun ganda ng design niya, no? Ito yung tapakan ng angkas ng pillion ride. Very good din yung quality, no? Hindi siya parang cheapy or what. Wala siyang kickstart. Ito pa rin yung airbox ng 2020 version. Wala siyang kickstart. So same sila ng panggilid, ng airbox. Mga panggilid, same sila. Pati nung Aerox 2021, same na sila. So
wala ka na masyado iisipin, no? Pare-parehas na sila. Pagdating kasi sa aftermarket or even sa mga maintenance parts ng Yamaha, bumabaha sa Pinas. Kaya talagang okay kapag ka bumili ka. Kahit mga bago pa lang na bagong labas, dami ng aftermarket parts. Ito yung isa sa wish ko na sana na-improve. Medyo bitin to, kagaya ng NMAX version 1, 2020 version, medyo bitin siya eh. So sana medyo extended pa dun or mas mahaba. Kasi kapag ka nag-park ka sa medyo mga langanin lugar, pababa or pataas, is pwede itong malaking chance na matiklop siya. So pwede siya matiklop, tutumbay yung motor, magagasgasan, sayang, di ba? So ito yung kanyang tapakan for the driver. Okay, so nagbi-beep siya, ibig sabihin na iwanan natin nakabukas. So papatayin natin pagka ganoon. Okay, patayin lang natin. Tapakan for the driver, ito siya. So may option ka na pwedeng dito yung paa. Kung gusto mo medyo relax, pwedeng dito, cruising style kung tawagin nila. So yan, ayun yung mukha niya. Medyo malapad, no? Tapos yung upuan niya, ito, napaka generous sa upholstery. So very comfortable ang riders. Kahit na dito ka, sumandal ka dyan, very comfortable kasi yung foam nyo, very generous kahit yung angkas mo. So pagdating talaga sa comfort for riding, NMAX talaga yung masasabi kong number 1 choice. Kung gusto mo comfort sa mahahabang biyahe, NMAX talaga. Para siyang umaandar na sofa. Ganun yung niya, yung feels niya. Fuel tank capacity is 7.1 liters, kagaya pa rin ng 2020 version. Ang pockets, ito siya. Meron siyang 12 volts power outlet dito. So ito is napaka generous nito. Kasya ang phone, kasya ang cellphone. Magcha-charge ka dyan, kasya cellphone. Ang dami pang space, oh. Sobrang dami. Very generous tong left side na to. Tapos sa kaliwa naman is meron siyang parang drawer type. Meron siya talagang takip. Ayan, oh. May takip siya. So very safe pa din siya. Yun nga lang, hindi kagaya nun sa X-Max, hindi to na ilalock. So huwag kayong mag-iwan ng importanteng bagay dito pag papasok kayo sa mall or ipapark nyo to sa labas ng bahay nyo. Huwag kayong mag-iwan dito ng mga wallet kasi hindi siya na ilalock eh. So ayan siya. Very safe na rin niya kasi meron kang paglalagyan just in case na umulan. No, so just in case umulan, yung mga importanteng gamit mo, cellphone, pwede dyan, di na siya mababasa. So ito, para buksan yung kanyang fuel, tapat mo dun sa open, tapos pindutin mo si fuel. Napaka convenient na nandito na yung fuel tank niya kasi hindi ka natatayo pagdating sa pagpapagas, hindi ka natatayo, no? So yan, fuel tank niya, very convenient. Sarado natin. Loaded din siya ng spring. So yun yung aalagaan ninyo, no? May tendency yan na hindi umangat pagtagal ng panahon. So yun yung aalagaan ninyo. Palagyan nyo ng may iba dyan, may mga pinapalagay dyan para hindi magka-problema. Seat naman, buksan natin. So 23.3 pa rin yung kanyang seat storage. Very generous. Kasya po ba ang full face helmet? Depende po sa design. Kasya, yung iba kasya, yung iba hindi. Very generous, halos hindi mo na kailangan magpakabit ng mga top box, no? Yung extra box dito na kinakabit, okay na kahit ito. Malayong biyahe na, very convenient yan. Gusto mo mag-grocery, diyan mo na lahat ilagay, no? Tapos nag-i-stay dyan yung upuan, hindi siya yung nalalaglag. And also yun, nagbi-beep sound siya, pinapaalala niya na hindi naka-off. So nag-i-stay dyan yung upuan, hindi siya nalalaglag, so very convenient. Pero yung iba medyo gusto is yung na-extend pa to, kasi ang ganyan na yan eh. Hindi mo na yan mabubuksan hanggang doon. Pero ang maganda is nag-i-stay siya doon. Alagaan nyo lang sa langis yung spring doon, which is covered naman siya. And yung battery niya nandito. Nandito yung battery niya. So very safe to sa baha. Just in case na bahain sa lugar ninyo, hindi ka mangangamba na malulubog sa tubig yung baterya mo kasi nasa seat level eh. Unless na lang kung talagang lubog yung buong motor or hanggang dito, lagpas dito sa upuan yung lubog, yun, may tendency na mabasa yung battery mo. Pero dahil mataas ang placement ng battery, less na pangamba. Tapos dito mo rin makikita yung QR code nya for the Yamaha Motorcycle Connect.
So ayan yung QR code niya. So i-explain natin sa inyo further mamaya yung Yamaha Motorcycle Connect. Pero basically, ang makikita mo doon, yung saan ka last na nag-park, yung maintenance mo, kailangan mo na ba magpa-maintenance, yung revs per minute, makikita mo rin doon. All that functionality, pwede mo i-connect yung phone mo, makikita mo doon. Sa panel gauge mo yung text message and also yung phone calls, makikita mo rin doon. So maganda yung may mga ganyang added features para sa mga medyo OC or maalaga sa motor. Magkakaroon ka ng extra monitoring sa motor mo. So sa cellphone mo lang mamamonitor mo na yung mga dapat mong galawin sa motor mo, saan ka last na nag-park, kailangan mo na ba magpa-change oil, palit ng belt. So napakaganda ng functionality na yun. Mamaya papa-explain natin sa staff nila yung pinaka functionality nitong Motorcycle Connect. So basically ayan dyan siya, yung QR code nya. And of course meron siyang susian dito, just in case maiwan mo dun yung baterya, meron siyang susian dito. Pwede mo siyang susian dun sa ilalim. So ibibigay sa inyo yung susi, pwede mo susian dun. Mabubuksan mo na itong compartment. Tapos may reflector siya dito. Added safety to kasi visibility yan pagdating sa gabi Added safety yan, visibility yan pagdating sa gabi. Mas visible ka kung meron kang mga reflectorized na ganyan. Tapos ayan, yun yung ano nya, shocks nya. Ganda rin, full LED. Sa natin, pati yung likodan nya is full LED. Ayan, tapos 10 watts bulb type yung kanyang signal lights. And then may 5 watts naman na ilaw para sa plaka. So very good na may mga ganun na siyang features. Check nga natin. May ganito din para siya kagaya na sa Aerox 2021. Ayun no. Tapos dito meron na rin siyang ganyan sa ilalim na makikita ninyo. Ganda ng design niya. So dagdag ko lang sa NMAX 2021 version, meron pa rin siyang VVA or variable valve actuation, which give you torque at low speed and power at high speed. So may umpisa at may dulo pa rin siya. And of course, fuel efficient pa rin siya kasi meron pa rin siyang blue core. Ayan, so meron pa rin siyang blue core which gives you more power with less fuel. So very efficient pa rin siya pagdating sa fuel consumption. At the same time, matipid sa baterya kasi meron na siyang SMG or Smart Motor Generator, which is yung kapag in-start mo yung motor, wala na siyang ignition sound, tahimik na siya i-start. So very efficient pa rin pagdating sa baterya. So halos lahat ng mga bagong feature na gusto mo makita, kagaya ng TCS or traction control system, ABS na, dual channel pa. So very safe na. Ito yung mga motor na talagang nilagay na nila halos lahat, pati yung Yamaha Motorcycle Connect. Wala ka na masyadong iisipin, sasakyan mo na lang talaga yung motor, tapos ikaw na lang, kailangan mo i-monitor of course dun sa application sa Yamaha Motorcycle Connect na pwede mo i-connect yung cellphone mo dito, i-monitor mo na lang, sasakyan mo na lang. And a disclaimer lang, of course, kahit nasa kanya na yung mga safety feature na kailangan natin, wag pa rin tayong bara-bara. So depende pa rin yan sa driver yung safety natin. Pero lahat halos nakakailanganin mo pagdating sa high speed, sa long ride, nandito na sa motor na to. Dual channel ABS tsaka TCS yung aking main concern or parang aking selling point. At the same time, yung fuel tank is 7.1 liters. So hindi ka mabibitin, medyo matagal compared sa Aerox 2021 na 5.5 liters lang. Ito is 7.1 liters. So mas matagal ka, mas malayo mararating mo bago ka magpagas ulit. So yun yung mga selling point niya sa akin. Blue Core, VVA, TCS, Yamaha Motorcycle Connect, and fuel tank capacity. So yun, that's the Yamaha NMAX 2021 version. So yan, kasama natin ngayon si Sir Aldwin dito sa Yamaha. Tuturo niya sa atin yung basic na kung paano ba gamitin to sa Yamaha Motorcycle Connect. So ano ba yung first step, Sir Aldwin? So anyway pala, nandito tayo sa Moto Trade Binyan Platero. So dito po yan sa malapit sa Binyan Rural Bank, katapat po ng Binyan Rural Bank. Ayun, nandun. So kapag naghahanap kayo ng mga motor tulad nitong bagong NMAX natin na 2021, so pwede kayo mag-visit po sa branch namin dito po sa Barangay Platero, sa Moto Trade po, Yamaha Branch 3S. So ituro ko lang po sa inyo yung Y-Connect natin na bagong-bago po na sa NMAX po, no. So dito po step natin, kukuhanin po natin yung code niya. So open natin yung, so buksan po muna natin yung compartment. So ito po yung remote niya, long. So open. So ima-manual po natin siya dahil wala po yung kanyang sticker po, yung sa code po, yung scanner.
So bali may tatlong option pala. Opo. Pwedeng dito, ito kasi medyo maliit. Hindi siya makuha ng cellphone ko eh. Ayan, medyo maliit yung code dito. Pwedeng gano'n kasi sa Aerox 2021, di ba? Doon natin in-scan. Tapos pwedeng chassis number. And then pwede din doon sa sticker kasama ng remote. And then paano po yung gagawin? So anyway, ito po yung apps. I-download. I-download nyo po to sa Play Store po. So kiklik natin to sa meron na po akong apps eh. So ayan po. Yamaha Revs Your Heart. So pag na-download niya, mamimili kayo dyan. Meron kayong two choice. With Facebook sign in or with Google. With Google. So dito tayo sa Google. Kiklik ko lang yung Google ko. So ito po yung Google ko. Kailangan niya ng data or wifi? Yes sir. Okay. Dito po sa ano naman po natin yung code po. So dito tayo magmamanual po tayo sa chassis, number. So enter, Ito ayan, po. enter your VIN number. Ito po VIN. BIN. So tatype po natin. So ayan po yung chassis number niya. So check po natin. Pairing. So dapat pala naka-on yung motor. So Naka-on? yes Okay. po. I-on muna natin. So ayan po. Naka-connect na tayo. So ayan po, meron yan skip next. So dito po na next natin. Makikita po natin. So ayan po yung mga ano niya. Maintenance. Okay, fuel consumption, parking location, revs dashboard, notification from app. Send them off. Ayan. Call or email and text notification. Yes, So, lalabas yun po yan sa digital panel natin. So start na po natin. So ayan po. So makikita natin dito yung pangalan ng ano natin, unit, may NMAX 155. So vehicle info, ayan po, model name NMAX 155, pwede nyo pong i-edit yan. Tsaka pwede nyo pong lagyan ng name, vehicle name. Plate number, Yan po. okay. Pwede Plate lagyan. number, purchase date, kung kailan nabili. Tapos, ito po hindi naman Chassis, edit na, okay, chassis kasi yan. lang. So pwede rin natin picturean yung motor natin, no? Pwede natin Okay. lagay dito. So, ayan. So ito na po, Revs dashboard. So ito sir ay once na nag-throttle ka, so makikita mo Accurate. yes po. Kung gaano kadami yung kung ano yung Ano kalakas throttle mo. response mo, Yes. nandyan din, okay. Makikita natin yan sir. Sige, So gets. next po yung fuel consumption. Fuel consumption. So, Okay. ayan po. So, mamamonitor mo kung Kung gaano gaano ka lakas gumamit ng sa gas. Yes po. Okay. May month and date din, no? Yes So, sir, yun. meron. Tapos year. Year. So, mako-compare mo kung halimbawa, February, malakas ka mag-gas kasi may angkas ka pa, tapos March, nag-break kayo, wala ka nang angkas. Oo, monitor mo kung lumakas ka ba sa fuel consumption. Mga ganun. So, meron ka mga ganung option. So next po ay yung parking location. So itong parking location, kailangan naka-on yung location mo siyempre. So naka-on naman yung sa akin. Okay, so saan ka last na nag-park? Ayan yun. Apo, No? last nakatigil si Pero hindi siya yung parang GPS Hindi na matatrack mo habang naandar yung motor. So, yung last parking location lang yung matatrack niya. Pero yung habang maandar yung motor, hindi mo matatrack. yung huling parking lang, no? So next po, ranking. So ayun po yung sa mileage yung takbo ng motor. Pag magpapa-change oil na, no? I-reset mo. Okay. Yes po. So ayan, naka-good pa siya, di ba? So ibig sabihin hindi pa siya, no? Advisable i-change. Meron siyang lalabas niya pag, ano na po, yan. Check and then kapag kailangan. Kailangan na talaga, no? So, may indicator kung kulay green, okay pa. Tapos pag yellow, kailangan mo nang i-monitor siya. Tapos pagka red, change oil ka natin kailangan. So yung battery, Tapos nare-reset siya. And dalawa then po yan, battery. na battery. For battery din, ganun din. Yes po. So, Galing ha? So yun po, so meron din tayo dito setting. So yan, makikita mo kung Language, yung mga ganun. user info. Yes po. So yun yung pinaka-functionality nitong Yamaha Motorcycle Connect. Para sa akin, ang pinaka-useful doon, yung saan ka last na nag-park, at the same time yung pag nagpa-change oil ka, i-remind ka niya. Pati doon sa battery. Para kasi wala nga tong kickstart. So meron siyang advice kung kailangan mo na ba magpalit ng battery. Hindi mo na iisipin. And yung fuel consumption din, kung nagwawalwal ka na ba, matipid pa. So yun yung mga selling point ng Yamaha Motorcycle Connect. Mamomonitor mo na maayos yung motor mo. Pero ang pinakatanong, sir, is how much ang SRP netong Yamaha NMAX 2021? So ang SRP niya po ay 144,500. Okay, 144,500 compared dun sa last Compare 130. sa version 2 is 134,500. Okay, so parang almost 10,000 din yung difference nila. 10,000 difference para dito. For me, okay yon kasi sa TCS, Traction Control System, tsaka sa Yamaha Motorcycle Connect, yun yung pinaka-main na pinagbago niya compared dun sa
version 1. So para sa akin, okay yung 10,000 na yun. For me just for me. Kung kayo ano masasabi nyo, sulit ba tong upgrade? Just comment down below. Tapos ayun, visit nyo lang Yamaha Platero, Binyan, Laguna. Motor trade po. Motor trade. Alaga ka dito. Motor trade. So nag-iisa lang tong unit na to dito, na-license visit na kayo dito sa Yamaha Platero. Check nyo yung unit kung magugustuhan ninyo. Also mag-iwan ako ng stickers para sa mga nakapanood ng vlog ko. Hingi lang kayo sa kanila, mag-iwan ako ng stickers dito. Hanapin nyo lang yung mga staff nila. Hingi lang kayo ng stickers. So sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nen Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.